Magandang araw po sa ating lahat. Kung sino ko man ang nakakapanood dito, kapatid, isang mapagpalang panibagong araw sa iyo. Ah, Gusto ko lamang kapatid tanungin kung ikaw ba naniniwala sa Diyos? At kung ikaw ay naniniwala nga, bakit ka naniniwala sa Kanya? Bakit mo piniling maniwalang may Diyos nga? Kung bakit ko ito inatanong kapatid, kasi sa panahon natin ngayon, maraming mga tao ang naniniwala sa Diyos. Pero sa kabila ng kanilang paniniwala sa Diyos, meron din sila iba't ibang dahilan. Meron silang kanya-kanyang mga paliwanag patungkol dito. For example, may mga taong naniniwala sa Diyos dahil dala lang ng takot. Kasi siyempre, once na nabasa mo ang banal na aklat, ang Bible, nakalagay doon, malinaw na nakasaad doon kapatid na in everything we do, may consequences yun. It's either good or bad, may corresponding na punishment yun according to the Bible. Particular nga, pag nakagawa tayo ng mga pagkakasala, mababasa natin na ito'y may karampatang parusa sa ating kataas-taasan Diyos. At isa yun sa mga dahilan, no? Isa yun sa mga kadahilanan na ang tao pinipiling maniwala sa Diyos dahil sa takot na maparusahan at mapunta sa pagkawasa o kaya sa pangalawang kamatayan ng impyerno. Meron naman na iba, naniniwala sila sa Diyos dahil sa mga pagpapalang dumarating sa kanila, sa mga benepisyo pwede nilang makuha sa pamamagitan nito. So, maraming mga tao ang pinipiling maniwala sa Diyos, pinipiling maniwala may Diyos dahil nakikita nila yun, nararanasan nila yun sa kanilang buhay. Siksik at liglig at umaapaw ang mga pagpapalang dumarating sa kanilang buhay, left and right, kumbaga. Meron naman mga tao na pinipiling maniwala o naniniwala sa Diyos dahil ito na lang ang meron sa kanila, no? Dahil sila isalat sa hirap, sa kanilang mga pinagdadaanan sa buhay, hindi sila they are not fortunate na magkaroon ng maganda o sabi natin na komportabling buhay dito sa mundo. So nag-stand sila doon sa pananampalataya na yun na mawala ng lahat basta meron sila Diyos sa kanilang buhay. Sa tatlong nabanggit ko na yun kapatid, lahat yun hindi mo pwedeng questionin. Kumbaga yun ang kanilang stand. Kailangan nating unawain o respetuhin ang stand ng bawat isa, lalong-lalo na particular sa mga pananampalataya. May iba-ibang mga relihiyon, maraming Diyos na pinaniniwalaan nilang yun ang totoo. Pero kung bakit ko ito sinasabi kapatid, ang tanong doon kapatid, ano ba yung gusto ng Diyos nung lumikha, yung totoong Diyos, no? Yung Diyos ng bayan ng Israel, ano ba yung gusto niya na klase ng pagmamahal o klase ng pagtanggap natin sa Kanya? Yun ba kagaya sa tatlo kong nabanggit? Dahil sa takot ba? Yun ba ang gusto ng Diyos? Dahil sa takot, tayo ay susunod sa Kanya? O yung pangalawa ay dahil pa gusto natin pagpalain tayo, kaya tayo susunod sa Kanya? O dahil nahihirapan lang tayo sa buhay natin, kaya gusto natin sumunod sa Kanya? Kapatid, gusto ko lang kayo bigyan ng halimbawa. Hindi ko alam kung lahat kayo may mga anak na, no? Kung magulang na kayo. Pero applicable to kahit hindi sa magulang, kahit sa taong nagmamahal. Diba? Papakaibigan man yan o kasintahan. Tatanungin kita kung sino ka man dito kapatid na nagmamahal. Ikaw, paano mo gustong mahalin ka ng taong yun? Paano niya maipapakita sa'yo na mahal ka niya? Bilang isang tao, paano mo nalalaman, diba? Paano mo nadidiscern na totoong mahal ka ng tao na yun? Diba? Siguro masasabi nating mahal tayo ng tao na yun kung pinakikita niya sa atin, diba? Pwede niyang ipakita yung pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga regalo, ng
flowers, ng bulaklak, di ba? Ng chocolate. Maraming bagay na pagpapakita ng tao na mahal ka niya, batiin ka niya sa araw ng iyong kaarawan o sa araw na kahit hindi mo kaarawan, yung batiin ka niya sa araw-araw, ano? Ng good morning. Is appreciation na pinapakita ng tao na mahalaga ka sa kanya. Pero kapatid, kung ikaw, sa'yo, bilang tao, okay ba yun sa'yo kapatid na minamahal ka lamang ng tao, minamahal ka ng kapwa mo dahil sa takot sa'yo? Yung susundin ka ng tao dahil meron silang gustong makuha sa'yo, meron silang hinihingi? O yung gusto ka ng tao dahil no choice na sila wala na silang ibang pagpipilian. Baga last option ka na lang. Siyempre kapatid, mag-a-agree kayo sa akin lahat kung sasabihin ko na hindi. Ang gusto niyong klaseng pagmamahal ay tinatawag na unconditional love. Yung mamahalin ka nila kahit wala yung mga nabanggit ko na yun. Without fear. No? Minamahal ka nila without fear. Kung ikaw yung magulang, makikita mo sa iyong mga anak na sinusunod ka ng mga anak mo, hindi dahil natatakot sila sa iyo. Diba? Yung sinusunod ka ng anak mo dahil meron silang kailangan sa iyo. Yung sinusunod ka ng anak mo dahil yun na lang ang last option nila. No? Wala naman silang kaibigan, wala naman silang kapangyarihan, wala naman silang pera. Ikaw na lang natitira sa kanila. So, they have no choice. They have no other choice. Kaya kanila sinusunod o kaya kanila minamahal. Bilang magulang, tanongin nila kapatid, yun bang klase ng pagmamahal na gusto mo? Siyempre hindi. So ano bang pinupunto ko dito kapatid? Ito ay wake up call sa ating lahat mga kapatid na nakakapanood ng video na to. Na ang gusto ng Diyos yung sinabi ng Panginoong Jesucristo na yung unang pinakamahalagang utos. Yung mahalin natin ang Diyos ng buong puso natin, ng buong pag-iisip, buong kaluluwa at buong lakas. Yun ang gusto ng Diyos. Paano ba yun? Ang ibig sabihin ng kapatid, yung mahal mo yung Diyos mahalin mo siya. Diba? Sumunod ka sa Kanya dahil mahal mo siya. Ang ibig sabihin nito kapatid, sa lahat ng mga pagpapala, sa lahat ng mga biyaya, sa lahat ng mga blessing na dumarating sa'yo, hindi mo yung kayang suklian. Diba? Tama? Agree? Hindi mo siya kayang suklian. So, sa paanong paraan mo ipapakita sa Diyos na you are very grateful sa lahat ng mga biyayang dumarating na binibigay niya sa'yo. Yun ay walang iba sa pasayahin mo siya. Paligayahin mo ang Panginoon. Sa paanong paraan? Yun kapatid, dun papasok yung Lord, gagawin ko yung bagay na to. Susundin ko to. Susundin ko ang yung mga pinag-uutos, hindi dahil natatakot ako sa'yo. Lord, susundin ko to. Susundin ko yung mga utos dahil meron akong hinihinging kapalit sa'yo. Hindi ganun, Panginoon. Susundin kita, Panginoon. Hindi dahil ikaw na lang yung last option ko. Hindi po ganun. Bagkus, Ama, susundin kita dahil gusto kitang paligayahin. Alam ko, nabasa ko sa aklat ng Biblia, Panginoon, na yun ang makapagpaligaya sa'yo. Ang sundin kong yung kalooban. Nagparamdam ko sa'yo na ikaw ang aking everything. Ikaw ang aking lahat sa akin. Kung bakit ako nagigising sa umaga, kung bakit ako nakakatayo, kung bakit ako matalino, kung bakit ako talentado, kung bakit ako mayaman, kung bakit ako maganda o gwapo, yun ay nagmula sa iyo, Lord. I am grateful sa lahat ng mga pagpapalang binigay mo. Kulang ang salitang salamat, Panginoon. At magagawa ko lamang, Panginoon, paparamdam kong pagmamahal ko sa iyo sa pamamagitan ng pagsunod ko dahil gusto kitang mapaligaya, gusto kitang mapasaya. Yun kapatid, hindi natin kayang suklian. Hindi natin kayang suklian lahat ng mga pagpapala. Name it all, kumbaga pangalanan yung lahat. Hindi nyo kayang suklian ang pinagkalob sa inyo ng Panginoon. Mapapaligayan nyo lang ang Panginoon pag sinunod nyo ang kanyang kalooban. Gawin nyo yung kapatid, hindi dahil natatakot kayo, hindi dahil may kailangan kayo sa Panginoon, gusto nyo ng pagpapala in return. Hindi gagawin nyo yun, hindi dahil
Wala na kayong option, last option na yun. Kundi gagawin nyo yun dahil yun ang nararapat. Diba? Dahil gusto nyo pasayahin ng Panginoon. Gusto nyo iparamdam na mahal nyo siya. Susunod kayo sa Kanya kasi gusto nyo iparamdam kung gaano siya ka-importante sa inyong buhay. Susundin nyo siya. Dahil ino-honor nyo siya. Ina-embrace nyo yung katotohanan na without Him, you are nothing. Yun kapatid. Sa mga oras na to, maraming salamat. No? Pinag-ukulang mo ng panahon ang makinig sa video ito, ang manood sa video ito. Kung sino ka man kapatid, ano man ang nilalaman ng iyong puso, ano man yung kahilingan ng iyong puso, ano man yung matagal mo nang hinihiling sa Panginoon. Kagaya nga nasabi sa salita ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you as well. Diba kapatid? Think about it. Ito? Isipin mong mabuti. Kung paano yung mga ibon, yung mga maya, hindi yan naghahasik, hindi nagtatanim, pero pinagpapala sila ng Panginoon. Di ba? How much more ikaw? Tao ka eh. Nilikha ka ng Diyos, nakawangis niya, mahal ka niya. Bago mo pa hihingin sa Kanya, alam niya na yung mga pangangailangan mo at ibibigay niya yun sa iyo sa tamang panahon. Huwag mong isipin kapatid na porkit hindi niya pinagkakaloob sa iyo yung mga binihiling mo sa Kanya, hindi ka niya mahal o hindi totoong may Diyos. Hindi niya binibigay sa iyo kasi hindi pa yung tamang pagkakataon. Maaaring kapahamak mo yun o maaaring hindi ka pa prepared sa mga pagpapalang ibibigay niya sa iyo. Pero more than anything else kapatid, tatandaan mo na hindi to lahat sa blessing. Hindi lahat material things ang blessing. Tatandaan mo kapatid na yung simpleng umigising ka sa umaga, yung humihinga ka, yung simpleng makita mo yung mga mahal mo sa buhay na walang karamdaman, it's a blessing kapatid. Hindi material things, hindi pera, hindi magandang sasakyan, hindi malaking bahay. It's more than enough na purihin natin ang Panginoon. Yun lamang kapatid, saan ka man naroon. Dalangin ko na ingatan ka niya. Hindi lamang ikaw, kundi ang iyong pamilya, pagpalain ka niya, bigyan ka niya ng malusog na pangangatawan. God bless you kapatid, mabuhay ka.